Okay class, welcome sa subject natin, Pharmaceutical Marketing and Entrepreneurship. Ako si Professor Carlo M. Lidres and I'll be your guide as we explore not just how medicines are made, but also paano sila nakakarating sa mga tao na nangangailangan. At kung paano kayo bilang future pharmacists can make a real difference hindi lang sa healthcare kundi pati sa business side. So ano nga ba ibig sabihin ng pharmaceutical marketing? Simple lang, pharmaceutical marketing is kung paano natin ipinakikilala at ipinopromote ang isang gamot. Mula branding, packaging, pricing, promotion, hanggang sa distribution. Para kang nagbebenta ng produkto, pero hindi lang basta produkto. Gamot ito kaya mas mataas ang responsibility. May ethics, may regulations. Hindi ka lang nagbebenta para kumita. You market para makatulong at makaligtas ng buhay. Ngayon, pagdating sa entrepreneurship, dito nagiging mas exciting. Imagine this. Hindi ka lang pharmacist na nasa likod ng counter. Ikaw yung nagmamanage ng sarili mong pharmacy. O kaya, ikaw yung nagtatayo ng sarili mong generics brand. Baka nga health tech startup pa ang i-launch mo. Entrepreneurship is all about creating value, building something na makakatulong sa iba, habang nakakapag-provide ka rin para sa sarili mo. Dito sa subject natin, hindi lang tayo magfo-focus sa theories. Ang goal natin, real-world application. Paano mo i-mix yung business mindset mo sa pagiging healthcare professional? Kasi in reality, the best pharmacists today, hindi lang sila magagaling sa gamot, they're also strategic thinkers, communicators, pati innovators. So ano ang aasahan nyo sa course na to? Pag-uusapan natin, paano ginagawa ang marketing strategy ng pharma products, paano umiikot ang consumer behavior pagdating sa pagbili ng gamot, paano mag-start ng sariling pharmacy business, at ano ang mga latest trends sa Philippine pharma industry like e-prescriptions, generic drug marketing, at government price controls. Para simulan, let's ask, bakit kaya may mas kilalang brand ng paracetamol kahit na may mas murang generic version? Example, student might say, "Sir, baka po kasi sa ads o mas sikat yung brand?" Exactly. That's marketing in action. Perception builds value. At bilang future pharmacist, kung gusto mong mag-manage ng brand or magkaroon ng sarili mong produkto, kailangan maintindihan mo kung paano gumagana. Yan, ethically and strategically. In short, ang subject natin is about preparing you to be more than just a dispenser. You'll be trained to be a business leader, a decision maker, and a problem solver in the pharmaceutical world. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Okay class, andito na tayo sa final topic ng course, Pharmaceutical Marketing Strategies. Pero bago tayo dumiretso, quick recap muna tayo ng mga napag-usapan natin mula Module 1 hanggang Module 7 para mas solid yung foundation natin bago natin i-wrap up lahat. Module 1, Pharmaceutical Marketing and the Philippine Drug Industry. Naalala nyo nung pinag-usapan natin kung paano umiikot ang pharmaceutical market dito sa Pilipinas. Dito natin natutunan na ang pharma industry hindi lang tungkol sa paggawa ng gamot. Isang buong ecosystem siya. May manufacturers, distributors, pharmacists, doctors, at syempre, yung mga pasyente. Dito rin natin nilinaw na may public at private sectors at kung paano sila nakaapekto sa presyo, availability, at regulation ng gamot. Module 2, Concepts in Pharmaceutical Marketing.
Ito naman yung pinaka-core concepts ng marketing, yung market segmentation, targeting, at positioning. Natutunan natin na hindi pwede yung bara-bara lang sa pagbebenta ng gamot. Kailangan alam mo kung sino ang target market mo, ano yung needs nila, at paano mo i-offer yung product mo in a way na convincing pero ethical. Marketing is not just about selling, it's about connecting with a real need. Module 3, the healthcare business in the Philippines. Mas lumalim pa tayo sa business side ng healthcare. Dito natin nakita na kahit may social responsibility ang pharmacies, may business dynamics pa rin. May competition, may investments, at may risks. Pinag-usapan din natin ang mga key players like DOH, FDA, PhilHealth, anong papel ng mga botika sa sistema ng healthcare. Module 4, Marketing Management Process. Ito naman, yung step-by-step guide kung paano i-handle ang isang pharma product mula sa idea stage hanggang sa launch tapos hanggang post-market monitoring. Kumbaga, ito yung marketing na may structure at direction. Hindi bara-bara, hindi tsamba-tsamba. Module 5, the 4 P's of marketing mix. Ayan, kabisado nyo na dapat ito, product, price, place, promotion. Para siyang 4 na haligi ng marketing. Pinag-usapan natin kung gaano kaimportante ang product quality, tamang pag-set ng presyo, lalo na for generics, choosing the right distribution channels, drugstores online, hospitals, at syempre promotions. Pero dapat ethical, hindi misleading. Module 6, Product Life Cycle. Parang tao rin, may buhay ang produkto, may introduction, growth, maturity, at decline. Natutunan natin dito kung kailan ka mag-invest sa promotions, kailan ka mag-a-adjust ng presyo, at kailan dapat magpaalam o mag-reformulate ng produkto. Module 7, Promotions. Ito na yung pinaka-visible part ng marketing. Paano mo ipakikilala ang gamot mo? Paano mo ipapaalala sa mga doctors at pharmacists na effective ito? Gamit ang detailing, brochures, online ads, social media, at community activities. Pero tandaan, lagi tayong ethical, hindi misleading, hindi exaggeration. Now, Module 8, Pharmaceutical Marketing Strategies. So ano ang kaibahan ng strategy sa mga napag-usapan natin? Dito na papasok ang application ng lahat. Strategy is your long-term plan. Parang battle plan ng isang pharmaceutical company. Hindi lang ito tungkol sa paano ibebenta, kundi paano ka magiging competitive, compliant, at relevant sa market habang tumatagal. Anong? Sir, so strategy is like combining all the 4 P's and the product life cycle at the same time. Exactly. Strategy is the big picture. Example, kung meron kang bagong herbal cough syrup, strategy mo dapat kasama na ang sino ang target market mo, kids, adults, anong branding ang gagamitin mo, natural, safe, affordable, anong sales channel ang pipiliin mo, community pharmacy, online, doctor referrals, anong klaseng promotion ang gagawin mo, free samples, health talks, social media. Ang pinaka-challenge sa strategy ay yung consistency at adaptability. Hindi pwedeng static kapag may bagong competitor, bagong regulation, o nagbabago yung behavior ng consumers. Dapat mabilis ka rin mag-adjust. Kaya super importante ang strategic marketing planning at yun ang pag-uusapan natin sa last part ng course. Ready na ba kayo for the final deep dive? Tara, let's go. Alright class, ito na ang final topic natin. Pharmaceutical marketing strategies. Pag sinabing strategy, ito na yung long-term plan ng isang pharma company
para maabot ang goals nila, whether that's sales growth, brand loyalty, or public trust. Sa strategy, pinag-iisipan na kung anong produkto ang uunahin, sino ang target market, paano ang positioning, saan ibebenta, at paano ito ipopromote. Lahat yan kailangan naka-align sa market need at sa regulations. Think of strategy as the blueprint ng buong marketing effort, kung saan every move, from packaging to pricing to promotions, ay bahagi ng bigger picture. Tanong ko, kung ikaw ang maglalabas ng bagong multivitamin for teens, anong strategy ang uunahin mo? Branding o pricing? Pwede kang sumagot ng, "Sir, branding muna po para ma-recognize agad." Tama. Kasi sa pharma, perception equals trust, and trust sells. So in this final lesson, iikot tayo sa types of strategies, real examples, at paano magbuo ng strategy na ethical, effective, at entrepreneurial. Ready na? Tara, simulan natin. Alright class, simulan natin ang discussion proper ng pharmaceutical marketing strategies with this important shift from traditional to multi-channel marketing. Dati, simple lang ang pharmaceutical marketing, usually isang channel lang, TV, radio, or print ads. Minsan may field reps na pumupunta sa mga doktor para mag-detail ng produkto. Pero ngayon, dahil sa technology, nag-e-evolve na rin ang behavior ng consumers. Kung dati, sapat na ang isang TV ad, ngayon hindi na. Bakit? Kasi pati ang mga pasyente at even ang mga doctors nasa digital world na rin. Nanonood sa YouTube, nagre-research sa Google, active sa Facebook, may TikTok, and may group chats pa for health discussions. Kaya ngayon, ang marketing dapat multi-channel na. Ibig sabihin, gumagamit ng maraming platforms para makipag-communicate at mag-engage sa customers. At hindi lang dahil uso ito. It's because this is what consumers expect. Gusto nila ng real-time information, convenience, at personalized experience. Kaya ang marketing strategy ngayon, hindi na lang basta magmukhang smart, kagaya ng sabi sa image. Dapat maramdaman ng customers na they can trust you and that you understand their needs. Yan ang difference between good marketing and great marketing. Discussion question. Anong online platform sa tingin nyo ngayon ang pinaka-epektibo sa pag-market ng health products? Example, student might say, "Sir, Facebook po, kasi maraming moms at mga lolo't lola doon." Exactly. Kaya dapat ang strategy mo nakabase kung sino ang target audience mo. Bata ba? Working professionals? Senior citizens? In short, pharma marketing ngayon is not just about launching ads. It's about being present in the right place, at the right time, with the right message. Handa na ba kayo for the deeper dive sa strategies? Tuloy tayo. Now let's talk about the actual shift in marketing strategies. And yes, talagang malaking shift ito. Alam nyo ba, based on current predictions, ang digital marketing sa pharma industry ay expected to grow by around 14.1% this year. Samantalang ang TV ads, less than 1% lang ang growth, around 0.8%. Anong ibig sabihin nito? Marketers, lalo na sa pharma,
Nag-i-invest na talaga sa digital platforms, social media, online health communities, YouTube, health blogs, at pati na rin sa mobile apps. Pero syempre, hindi siya ganun kadali. Pharma marketing laging may kasamang strict regulations like FDA guidelines, ethical promo codes, at yung rule na no direct-to-consumer advertising for prescription drugs. Kaya kahit gustuhin mong mag-viral sa TikTok, hindi pwedeng basta-basta. Dito lumalabas yung tunay na challenge. Paano ka magiging creative pero compliant pa rin? Despite that, ang digital marketing ang nagbubukas ng maraming opportunities. Mas interactive, mas targeted, at mas measurable ang campaigns. Halimbawa, pwedeng gumawa ng webinar para sa doctors or app reminder para sa pasyente para hindi nila makalimutang uminom ng gamot. Hindi mo basta magagawa yan sa traditional print or TV ads. So tanong, Sir, kung mahigpit ang pharma marketing, paano pa rin sila nagiging effective online? Great question. Ang sagot, strategy and innovation. Instead of directly selling, ang ginagamit nila ay health education campaigns, disease awareness content, at collaborations with health influencers. Hindi para magbenta agad, kundi para mag-build ng trust at mag-educate. At ayan ang beauty ng shift. It's no longer just about selling, it's about connecting and educating. Kaya next time na makakita kayo ng sponsored health content sa social media, observe nyo paano nila ginagawa. Kasi doon nyo makikita yung real marketing strategy in action. Tuloy-tuloy tayo. Ang ganda ng quote na "To from Bill Gates." The internet is becoming the town square for the global village of tomorrow. Anong ibig sabihin nito? Simple, ang internet na ngayon ang bagong plaza. Dito nagkikita-kita ang mga tao. Dito sila nag-uusap, nagtatanong, naghahanap ng produkto. At yes, dito na rin sila bumibili ng gamot o health products. Kaya kung ikaw ay isang pharma marketer or future entrepreneur, kailangan andun ka rin. Kung hindi ka present sa digital space, para kang tindahan na walang signboard sa gitna ng bayan, nandyan ka, pero hindi ka napapansin. At bilang pharmacists, hindi lang ito tungkol sa pagbebenta. It's about being visible, accessible, and reliable. Lalo na sa panahon ngayon kung saan karamihan ng tao ay online, naghahanap ng sagot. Kaya nga sabi natin kanina, hindi sapat na magaling ka, kailangan makita kang magaling. Discussion prompt. Sa tingin nyo, ano ang role ng pharmacist sa digital world na ito? Example student might say, Sir, pwede po siyang maging source of credible health information online. Exactly. That's spot on. You can be that reliable voice in a very noisy digital world. Kaya habang papunta tayo sa tinatawag na Global Village of Tomorrow, siguraduhin natin na kasama kayo doon. Bilang professionals na hindi lang health experts, kundi digitally present, strategically active, at ethically grounded. Tuloy natin ang journey. Now let's talk about one of the most important goals sa marketing. Competitive advantage. In simple terms, competitive advantage means bakit ikaw ang pipiliin ng customer at hindi ang ibang brand. Sa pharma marketing, ang ibig sabihin nito, kailangan mong mag-stand out. Kahit pare-pareho kayo ng generic name, kung effective ang communication mo, ikaw ang tatatak sa isip ng tao.
Kaya ngayon, ang mga pharmaceutical marketers nakikisabay na rin sa digital transformation. Hindi na sapat yung brochure lang or poster lang. Ngayon, ginagamit na nila ang social media, mobile apps, online videos at interactive platforms para ma-reach ang target market nila, whether doctors, pharmacists, or direct consumers. Example, let's say may dalawang vitamin C brands. Parehong content, parehong presyo. Pero yung isa may presence sa TikTok, may engaging content, at may app pa na nagre-remind sa users na uminom ng vitamins nila, ayun siya ang mas bumenta. That's competitive advantage in action. Tanong, Sir, kailangan po ba ng malaking budget para makuha ang competitive advantage digitally? Answer, not always. Minsan creativity at relevance lang ang puhunan. Isang useful infographic, isang educational video, o kahit isang short testimonial, basta strategic ang execution mo, malaki ang impact. Kaya always remember, ang digital tools ay hindi lang pang-aura. Pang-strategy sila. Kung marunong kang pumili at gumamit ng right platform kung saan nandoon ang market mo, you win the game. Tuloy tayo sa next insight. Okay, class. Tapos na tayo sa concepts, advantages, and strategies. This time, let's talk about the actual tools na ginagamit sa pharmaceutical marketing ngayon. Take note ang mga tools na to, hindi lang basta apps o gadgets. These are tactics and platforms na ginagamit ng marketers para maabot ang audience nila in a smarter, faster, at more engaging way. So ano-ano ang examples ng useful tools? Social media ads like Facebook, Instagram, YouTube. Dito sila nagpo-promote ng awareness campaigns o kaya health education videos. Mobile health apps. Example, apps na nagre-remind sa pasyente na uminom ng gamot o nagtatrack ng blood pressure. Usually sponsored by pharmaceutical companies. Email marketing. Para naman sa mga doctors or pharmacists, may mga newsletter updates sila on new products or scientific breakthroughs. Webinars and virtual detailing. Imbes na field rep na pupunta pa sa clinic, ngayon Zoom or virtual presentations na. Mas convenient, mas cost-effective pa. Search engine optimization, SEO, para kapag si Lola nag-search ng gamot para sa ubo sa Google, lalabas agad yung branded website mo. Siyempre dapat informative, hindi lang basta promotional. Tanong, Sir, pwede po bang gamitin ng pharmacists itong tools na to kahit hindi naman sila marketer? Answer, yes. In fact, as future professionals, pwede niyong gamitin ng mga tools na to para mag-educate, mag-promote ng proper medicine use, or even to build your own pharmacy brand someday. Kaya ang point dito, kung gusto mong maging visible at competitive, dapat marunong kang gumamit ng digital marketing tools. Hindi lang pang promo, kundi pang connection, education, at innovation. Game na ba kayo for the real examples kung paano ginagamit itong tools sa actual pharma practice? Let's go! Tool number 1 sa ating listahan, messaging apps and chatbots. Alam nyo ba, karamihan ng tao ngayon mas gusto na lang mag-message kaysa tumawag. Kaya sa pharma marketing, messaging platforms like Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, and pati mga chatbots sa websites ay napakalaking tulong. Ano naman ang chatbot? Lalo na kung gamit ang AI o natural language processing.
NLP. Kaya nitong sumagot sa mga tanong, 24 sa 7 araw. Pwede siyang tumulong sa mga bagay tulad ng FAQs about medicine use, refill reminders, booking consultations, product availability and promos. Imagine mo to, may chatbot sa Facebook page ng isang pharmacy. Tapos may nagtanong si nanay, may stock po ba kayong cough syrup? Within seconds may sagot na. That's customer engagement and service at the same time. Ang ganda pa nito, habang tumatagal natututo pa si chatbot kasi gumagamit na siya ng machine learning para maging mas accurate at helpful over time. Kaya nga sabi sa slide, growing more accurate over time. Question. Sir, ibig sabihin po ba papalitan na ng chatbot ang mga pharmacist? Answer, hindi. Hindi siya kapalit, kundi katuwang. Sa marketing, tool lang si chatbot para maging mabilis, consistent at accessible ang information, lalo na sa mga frequently asked questions. Kaya kung gusto mong mag-innovate bilang pharmacist entrepreneur, consider having a chatbot system. It's smart, scalable, and very pharma-ready. Tuloy tayo sa next tool. Let's look at the real-world usage ng messaging apps and chatbots sa pharmaceutical industry. And yes, ginagamit na ito ng malalaking companies like Pfizer and Teva. So bakit sila nag-invest dito? Una, ito ay paraan para magkaroon ng totoong interaction sa customers. Hindi na one-way communication tulad ng ads. Ngayon, may tanungan na, may chat, may feedback. Ang tawag dito ay conversational marketing. Para kang may sales rep na available 24/7 pero hindi napapagod. Pangalawa, automated marketing din ito. Halimbawa, kung araw-araw may nagtatanong, ilang beses dapat inumin ang gamot? Si chatbot na ang sasagot. At kapag may bagong promo or bagong product, pwedeng si bot na rin ang mag-notify sa mga interested users. Efficiency at engagement in one tool. At higit sa lahat, nagbibigay din ito ng medical guidance, like dosage reminders, usage instructions, or even precautions. Hindi siya kapalit ng pharmacist, pero malaking tulong siya sa initial information, lalo na kapag emergency or gabi na. Question. Sir, paano nila nalalaman kung anong info ang ibibigay ng chatbot? Answer, good question. Ang mga marketers at pharmacists ang nagde-design ng mga sagot. Kaya dapat accurate, ethical, at updated lagi ang information ni chatbot. May feedback system din para alam kung kailan kailangan i-improve yung responses. Kaya tandaan, kung magtatayo ka ng sariling pharmacy balang araw o kung papasok ka sa pharma industry, chatbots and messaging tools are not just optional anymore. They're becoming essential. Tuloy tayo sa susunod na marketing tool. Now let's look at a real-world example. Johnson & Johnson's virtual assistant named Andy. Si Andy ay isang AI-powered chatbot para sa AceView contact lenses. Nakakakonect siya sa Facebook Messenger, which means kahit simpleng phone user lang ang customer, pwede siyang makipag-chat kay Andy anytime. Very convenient, right? So paano ito naging part ng pharmaceutical marketing strategy? Customer engagement. Si Andy nakikipag-usap sa users, lalo na sa mga first-time contact lens users. Tinutulungan silang maintindihan kung paano gamitin, ano ang tamang practice, at ano ang dapat iwasan. Education tool. Instead of reading long instructions,
Sa packaging, users can simply chat with Andy to learn safe usage habits. Parang may health educator kang kausap. Real-time and accessible. Customer journey support. Sinusundan ni Andy ang experience ng customer mula awareness stage hanggang loyalty stage. Lahat via chat. Kaya napaka-powerful nitong tool for retention and customer satisfaction. Tanong, Sir, kung AI lang siya, hindi ba boring kausap? Answer, good question. Actually, advanced chatbots like Andy use natural language processing, NLP, kaya conversational sila, parang kausap mo na rin ang customer service rep. May humor pa minsan at nakakabasa sila ng context. So hindi sila boring, mas natural ang flow ng usapan. So what's the takeaway here? Hindi na future ang AI chatbots. They're already here. At bilang future pharmacists or entrepreneurs, you can leverage this kind of tech para mag-guide, mag-educate, at mag-retain ng customers in a smarter and more engaging way. Ready for more tools? Tuloy tayo. Ito pa isang award-winning example ng chatbot strategy sa pharma. Teva's MaxBot. So ano si MaxBot? Siya ay isang digital brand ambassador na ginawa para tulungan ang mga pasyente sa paggamit ng inhaler, specifically para sa product ng Teva. Kung mapapansin nyo, pareho sila ni Andy ng Johnson & Johnson, chatbot din, pero si MaxBot ay mas specialized sa asthma at respiratory care. Ang cool pa dito, si MaxBot ay available din sa Facebook Messenger. Kaya super accessible sa maraming users, lalo na sa mga tech-savvy at younger patients. Instead na kailangan pa nilang tumawag sa hotline o pumunta sa clinic para magtanong, pwede na silang mag-chat directly and ask, paano gamitin ang inhaler? May side effects ba? Anong oras dapat gamitin? Because of this innovative approach, nanalo pa si MaxBot ng 2 awards mula sa Pharmaceutical Marketing Society noong 2018. Proof na chatbot marketing isn't just a trend, it's a recognized industry strategy. Tanong, Sir, so pwede din ba gumawa ng ganitong chatbot para sa mga gamot sa Pilipinas? Answer, definitely. Actually, marami ng local pharmacies at health brands dito sa atin ang nag-uumpisa na. Some using Viber bots, others with built-in website chats. Ang susi dito ay relevance, accuracy, on user-friendliness. So class, tandaan, a good product needs a strong voice. And sometimes, that voice comes in the form of a chatbot. Tuloy tayo sa next set of tools. Tool number 2, influencer marketing class. Alam nyo ba na 90% ng kabataan ngayon ay nagtitiwala sa health info na nakikita nila sa social media? Yes, kahit minsan, hindi doktor ang nagsasabi. Kaya dito, pumapasok ang influencer marketing sa pharma world. So paano ito gumagana? Instead of ads na galing mismo sa brand, real people, minsan nurse, pharmacist, o health-conscious content creator ang nagsishare ng experiences nila. Pwede itong tungkol sa vitamins, skincare, allergy meds, or even mental health products. At dahil relatable sila, mas pinapaniwalaan sila ng audience. Isang example, imagine mo may TikTok creator na nag-share ng daily routine niya gamit ang probiotic capsule. Hindi siya hard sell, casual lang. Pero dahil trustworthy siya, maraming sumubok ng product. That's influencer marketing in action. Anong, Sir, paano kung hindi naman siya licensed professional?
Okay lang ba na mag-promote siya ng gamot? Answer. Important question. Sa Philippines, dapat super careful tayo. Influencer content for pharmaceuticals, lalo na kung prescription meds, must follow FDA guidelines. Mas safe kung supplements, OTC meds, or wellness-related products ang ipinopromote. At mas maganda rin kung licensed healthcare professional ang influencer para mas credible. Ang bottom line, kung gusto mong makarating sa kasalukuyang henerasyon, kailangan ng trusted voices at influencers. Kapag tama ang approach, can be very powerful partners. Sa susunod na slide, tignan natin ang iba pang tools na pwede mong gamitin. Let's continue with influencer marketing, this time digging deeper sa secret sauce kung bakit ito effective, storytelling and authenticity. Ang pinaka-powerful na influencer campaign sa pharma ay yung may personal connection. Halimbawa, kung isang influencer ang nakaranas ng asthma at gumamit ng specific inhaler, tapos siya mismo ang nagkukwento kung paano siya natulungan, mas believable, mas relatable. That's why people trust influencers na may tunay na experience. Hindi lang yung basta binayaran para mag-endorse. Ibig sabihin, kapag ang content ay galing sa personal journey or struggle, mas malakas ang impact. Parang ganito. Imagine mo isang pharmacist na content creator, nagkwekwento kung paano niya inaalagaan ang diabetic mom niya. At ginagamit niya yung specific glucometer brand na accessible at accurate. Hindi siya hard sell, pero authentic. At dahil doon, nabubuo yung trust, credibility, at connection. And yes, emotional connection is everything. Kasi sa pharma marketing, hindi lang tayo basta nagbebenta ng gamot. We're offering hope, solutions, and a better quality of life. Class question. Sir, so dapat ba laging may hugot ang influencer? Answer, not always. Pero genuine stories win hearts. Ang importante, may sense of truth and care behind every message. So tandaan class, kung sakali maging brand consultant kayo or magtayo kayo ng sariling health business, choose voices with real stories. Kasi yun ang hindi kayang tapatan ng kahit gaano pa kagandang graphics. Here's a great real-life case of influencer marketing done right. Novartis X Queen Latifah. So ano ang nangyari? Novartis, yung pharma company behind the heart failure drug Entresto, teamed up with Queen Latifah. Pero hindi lang dahil sikat siya, kundi dahil may personal story siya. Yung mom niya mismo ay nagsuffer from heart failure, kaya very passionate siya sa topic. That made the campaign genuine, emotional, and relatable. At ang maganda pa dito, hindi ito yung typical na endorsement na scripted lang. It was a Facebook Live discussion, meaning real-time interaction, real questions, real emotions. At kung maalala nyo, after ng earlier marketing efforts ng Entresto na hindi masyadong nag-click, this new strategy became a redemption move. More empathetic, more engaging. Ang lesson dito, personal stories. Clue, health advocacy. Powerful pharma marketing. Instead of just telling people to buy the medicine, they told a story that people could feel. At yun ang nag-create ng trust, awareness, at public conversation. Class reflection. Sir, anong mas mahalaga? Celebrity status o real experience? Answer, experience. Kasi sa health marketing, trust ang pinaka-importante. Pwede kang maging sikat pero kung hindi ka relatable o sincere,
hindi tatatak ang mensahe mo. Kaya next time na magpa-plan kayo ng campaign, don't just promote, connect. Tuloy tayo. Ayan, let's close the influencer marketing section with this very touching image and real-life example. Here we see Queen Latifah with her mom, the heart of her campaign with Novartis. Hindi lang ito basta celebrity ad. Personal mission niya ito. Dahil nakita niya mismo ang struggle ng mom niya sa heart failure, ginamit niya ang platform niya to lead a Facebook live panel called Rise Above Heart Failure. At sino ang sponsor? Novartis, in partnership with the American Heart Association. So what does this tell us? Pharma marketing doesn't have to be clinical or boring. When you mix science with empathy, you create something that truly touches people. Queen Latifah brought credibility, relatability, and emotion, and the brand supported the cause in a meaningful way. Kaya kung magde-design ka ng campaign someday, tandaan, back it with science, power it with purpose, deliver it with heart-class reflection. Sir, ano po ang mas natutunan ng Novartis dito? Answer. They learned that awareness works better when it's real, relevant, and emotionally anchored. Hindi lang basta-basta campaign, dapat may kwento at may malasakit. Perfect. Let's wrap up our section on influencer marketing with this solid advice. Class, tandaan ninyo, ang pinaka-importante sa pharma influencer marketing ay authenticity. Hindi porke milyon ang followers ng isang tao, siya na agad ang best choice. Dapat tignan mo muna, may kaugnayan ba siya sa product, may personal experience ba siya, at kaya ba niyang makipag-connect emotionally sa audience? Tulad ni Queen Latifah, hindi lang siya basta sikat, may pinaghuhugutan siya. Kaya naging credible, relatable, at effective yung campaign. Kaya class, kung kayo ay magiging future pharma marketers or business owners, tandaan ito. Don't chase clout, look for connection. Piliin ang influencer na aligned sa values ng brand mo. Gamitin ang storytelling para mas madama ng audience ang message mo. In short, when done right, influencer marketing is not just about promotion, it's about impact. It turns brands into advocates and turns messages into movements. Class, kung gusto mo talaga ng impact, eto ang dapat mong gamitin. Video. Ayon sa research, 51% ng marketers ang nagsasabi na video content ang nagbibigay ng highest return on investment. Bakit? Kasi mas madaling matandaan ng tao ang nakita nila sa video kaysa yung binasa lang nila. In fact, viewers retain up to 95% ng message sa video kumpara sa text. Kaya kung may gusto kang ipaintindi, ipakita mo, wag lang basta ikwento. In pharma, videos are perfect for explainer videos. Halimbawa, paano gumagana ang isang gamot o medical device. Patient stories. Totoong testimony na nagbibigay ng hope at trust. Doctor detailing. Imbes na face-to-face detailing, recorded na lang for convenience. Instructional clips, like how to properly use an inhaler or test kit. Whether through Facebook, YouTube, TikTok, email, or even sa mga clinic TVs, videos are everywhere. And they work for both patients and healthcare professionals. Example, may isang company na naglabas ng video tutorial kung paano i-take ang isang oral chemotherapy drug.
Hindi lang informative, emotional pa. Kaya mataas ang recall ng video at na-reach pa nila yung mga busy doctors kasi pinapanood nila during break time via email. Discussion time. Sir, kailangan po ba ng high-end equipment para makagawa ng pharma video? Answer, not really. Content ang camera. Kahit smartphone lang, basta malinaw ang video, maayos ang sound, at tama ang message, pwede na. Siyempre, kung medyo high stakes ang campaign, doon na papasok ang professional production. So tandaan nyo, kung gusto mong maintindihan at maalala, use video. Kung gusto mong kumonek at makakakuha ng tiwala, tell a story through visuals. Video is no longer optional. It's essential. Let's zoom in on a specific type of video na sobrang effective sa pharma, the explainer video. Class, ang explainer videos ay parang paliwanag in 2 minuto. Maiksi, simple, at madaling maintindihan. Ginagamit ito para ipaliwanag ang mga complex medical topics like sakit, treatment, o kung paano gumagana ang isang product in a way na kayang i-digest ng ordinaryong viewer kahit walang medical background. Example, may sakit, ipapaliwanag ano yon. May gamot, ipapakita paano ito gumagana. May solusyon, ibibigay sa dulo ng video. Kaya, sobrang gamit na gamit ang explainer videos sa pharmaceutical marketing lalo na sa new product launches, patient education campaigns, doctor detailing tools, pharmacy staff training. Imagine mo na lang isang animated video explaining paano gumagana ang insulin sa katawan ng diabetic patient. Mas madali itong maintindihan visually kaysa magbasa ng text-heavy brochure. Tanong, Sir, okay lang po ba kahit animated lang? Answer, yes. In fact, mas engaging pa nga minsan. Basta clear, medically accurate, at creative ang presentation, pwede mong gamitin sa iba't ibang channels, website, YouTube, Facebook page, or even sa loob ng clinics. Key takeaway, explainer videos turn information into action. Kasi kung naiintindihan ng tao ang problema at nakita nila ang solusyon, mas madali silang magtiwala at kumilos. Kaya class, kung may gusto kang ipaliwanag sa audience mo, so don't just tell, gamitin mo ang power ng explainer video. So class, bago natin i-end ang session, tandaan nyo ito. Pharmaceutical marketing isn't just about promoting a product. It's about educating, connecting, and empowering patients, professionals, and the community. At tulad ng quote na to, never stop learning because life never stops teaching. Tuloy-tuloy lang dapat ang pag-aaral. Hindi lang dito sa klase, kundi pati sa real-life experiences, innovations, at sa pakikipag-ugnayan sa mga tao. Thank you so much and good luck sa inyo, future pharmacist entrepreneurs, health advocates, and marketing leaders. See you sa susunod na session or better yet, sa real world, ready to make an impact.